What's up mga ka-technician? Nagbabalikan DIY Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click ang like, share nyo rin ang mga videos. So yun guys, tuturuan kayo mag-repair ng Philips Hue White and Color 800 lumens. So ayan guys, nakasulat na. Philips Hue White and Color 800 means 800 lumens siya. So white and color means naka RGBW po siya. So kahit anong kulay guys, makakamit niya guys, or i-output niya yun guys sa cellphone nyo guys, syempre. So kailangan to nakakonect sa cellphone, kasi ito guys, nakakonect sa cellphone to. Tapos ito, or yung ano niya, yung server niya na Wi-Fi server niya ay nakakonect naman sa internet. So from dito sa may sa ilaw natin guys, kukonect mo na siya sa may Wi-Fi server niya. So nagko-communication sila. Tapos yung Wi-Fi server, nakikipag-communication naman siya sa ISP, okay, sa router, okay. So kapag in-on nyo siya sa cellphone at iniba nyo yung kulay, so magbabago kulay niyan guys. So itong gamit ko, itong nasa taas na to, ganun din yan guys. So kung nakikita nyo yung tag dito, yung shadow ng kamay ko, sa taas lang yung shadow niya kasi nasira to guys. Ay, pero binuksan ko din guys kasi kaya ganyan. So ayun, shadow niya nasa taas lang. Ito yan. So ayan lang yung ilaw natin ngayon. Wala siyang ilaw doon sa may kanan. Kasi dati, makikita nyo yung shadow ko, meron nakaganyan, may shadow yan dyan, tapos may shadow pa rin yan, papaganyan. So ngayon wala, kasi nasira. Abas kasi ako guys kaya pagbalik ko, sabi ko, ba't ganun? Hindi na ilaw ito nga, hindi na ilaw. So kinabit ko na siya kung saan, tinest ko naman yung input niya at wala talaga guys. So yan, binuksan ko siya. So paano ba buksan to? So ganyan guys, so sobrang higpit niya. So hawak niyo siya rito ganyan, tapos lakasan niyo yung pagbali niyo. So ayan niyo siya. Hindi naman yan guys mababasag kasi plastic lang yan. So lakasan niyo yung pinaka-todo niyo, tapos pag todo niyo, ayan, mabubuksan siya yung ganyan. Okay, wala naman ano yan guys sa loob. So ngayon, ganito yung kakalabasan niya. Kung nakita nyo guys, so ang daming LED, iba-ibang itsura, iba-ibang kulay, tapos ayan, so may mga nakasulat dyan, ayan, ito cool white, ibig sabihin po nito CW cool white po yan. Itong WW is warm white. Ayan, so ibig sabihin yung kulay po ng warm white ay kulay orange, na light orange guys, yung warm white. Itong cool white po, ang kulay po niyan is para siyang sky blue. Ayan, okay. Tapos ayan, may nakasulat pa rito, ayan, red. Yung R3 ay red po yan. Tapos yung B, it's blue. Tapos itong G, yan yung green. Okay, so RGB na yung nandito sa lugar dito sa gitna. Tapos ito naman guys ay puro mga warm at saka cool white. Ayan. Tapos ito yung connection niya. Meron siyang NTC. So pag sumobra yung init, napakainit niya na, automatic niya guys papatayin yan. Okay? And then kapag lumamig, mabubuksan ulit siya guys. Okay? So ngayon, ginawa ko rito ay ayan so binuksan ko yan guys isa-isa, or binuka ko, kasi kapag hindi nyo siya binuka, hindi nyo siya maaangat, hindi nyo siya agad guys maangat na ganun. So isa-isa ko yung buksan, or isa-isa ko siyang inangat. Ayan, kasi eto guys ay plastic, pero yung kumakapit dito is ayan guys, aluminum sa aluminum. So ayan, pagbukas kong ganyan, kailangan mabuksan siya ng maayos guys. Ayan. And then, ayan siya guys. Aluminum. Tapos yung gilid niya, aluminum din. So, ang mainit guys, mismo itong gilid niya. So, dito naman guys, eto guys, aalisin nyo ito rito. Ayan. So, paano pa alisin yan? So, eto guys, ipang tutusok nyo nito, tapos ito yung ipang aangat nyo para maalis to. And then, so naalis na natin to.
para natin naalisin to guys, itong mismong thread niya. Gagawin natin dyan ay gagamitan natin ng drill bits. Ayan, so make sure, ayan, maliit lang guys, kailangan nyo na drill bits. Ayan o. So pakita ko muna yung drill bits na ginamit ko. Saan yun ako? Ito guys yung drill bits na ginamit ko. Ito. So DeWalt 1/16 yung liit niya. Ayan guys. Okay. Tapos gagawin nyo guys ay ito, alisin nyo lang to. Kung naka-thread siya, iikot nyo siya guys para maalis. Pero kung hindi siya naka-thread, pwede siyang alisin pag ganyan. So kung naka-thread siya, gagamitin nyo siya guys, iikot. Ayan. Ayun. Eh, hindi siya naka-thread guys, kaya ganyan. So kapag ka naka-thread siya, ikutin nyo hanggang sa matanggal sa thread. Okay? Kasi yung iba nito naka-thread. Naka-thread mismo rito. Kasi thread na siya. So naka-thread siya guys, okay? So ayan. Oh. Okay? So isa-isa nyo siyang alisin. Ayan. So dito naman, bago maalis yan guys, inalis ko yung dito sa may gilid. So, pinakbak ko yan. Yan. Para guys, maalis ko tong board. So, sa pag-alis ng board, kailangan nyo lang itulak to guys palabas. Ngayon. Okay. So, labas nyo na siya. Ayan ang laman niya guys. Oh. So, ayan guys. Pagka tinas yung mga ganito guys, make sure na ang una nyo itetest dito yung mga resistor. Baka open resistor na siya. At baka may burned open resistor. Kasi guys, pag na-burn ang resistor, nag-open siya. So, lagi kayo maghahanap ng baka may nasunog o kung ano man guys. So, make sure aalisin nyo rin yung cover niya. Baka sa likod ng cover ay may sunog. Ayan. So, tignan natin yan guys mamaya. So for now, ayan guys, gamitin natin ang digital multimeter. Mas mabilis kasi makadetect ang digital multimeter. So ayan. So simula tayo sa tignan natin guys kung open. So ano to guys, continuity test. Okay. So dito sa unahan, ito guys, ilapit nga natin. So hindi nyo na kailangan tignan to guys. Ang kailangan nyo lang marinig is ayan, okay. So dito guys, may nakalagay dito na fuse, nakalagay no. So fuse ba siya? Pero feeling ko guys, ang nasa loob dyan ay resistor. Okay, kasi ang fuse ay hindi ganito itsura eh. Okay. Ang fuse guys ay diretso kung ilalagay nila dito yung fuse. So, ayun guys, tingnan muna natin para makita nyo. So, simulan natin dito guys. Ayan. So, meron siyang 10 ohms. So, ibig sabihin na resistor nga talaga to. 10 ohms resistor. Ayan guys. Ayan guys ha. 10 ohms resistor. Tapos tingnan natin dito guys kung ang TBS niya, TBS, TBR or yung MOV. Kasi MOV yan guys ayun, metal oxide varistor po siya, varistor siya. So tingnan natin guys kung shorted siya. Kasi pag shorted to, syempre puputok yung resistor, pero feeling ko hindi shorted to kasi hindi puputok yung resistor. Ayun guys, walang tunog. Okay? Ayun walang tunog. Pag dito meron, syempre, kasi may connection siya, kaya siya may tunog pag dito guys. Ayun guys, okay naman ang varistor niya. Yung ano guys, etong diode, pero syempre, hindi nga pumutok tong resistor, so ibig sabihin, for sure okay pa tong diode. Ayan guys, wala siyang shorted sa diode.
Kabila, wala naman. So, wala guys. So, etong resistor, baka open na to. So, tignan natin to guys. Ang nakalagay na value ay, ayan guys, so yellow, violet, brown, gold. So, 470 ohms to. So, hindi natin ma-check to ng continuity test. Kailangan naka ohms tayo guys sa resistance test. Dapat na 470. Ayan, 462 ohms. So, close siya guys sa tolerance na 470. Okay? Kasi ang tolerance niya ay 5 ohm, 5%. Ayan, 5% ang tolerance niya. So, sa mga capacitor, try natin guys kung may shorted. Siyempre, pagka shorted to, puputok pa rin yung resistor guys kapag shorted to. Pero, hindi yan shorted guys. Ayan. Sa dalawa, ito yung tatlong pangatlong capacitor, wala. So, ayan yung tatlong capacitor guys, ito. Next, saan ba tayo? Dito tayo sa likod. Baka may mga open dito na shunt resistor. Katulad nito guys, itong mababang value na to, zoomin natin. So, ayan natin yung mababang value niya guys ay 0.62. Ayan. So, ano yan guys 0.62 ohms. Ayan puro 0.62 ohms. Dito, ano ba to? Ito, 1.6 ohms. Ito guys ay 1.6 ohms din. Ayan Okay. So, paano ko nalaman na 1.6 ohms yan, nakalagay dyan ay 1R6. So, yung R po ay represent as point sa mga SMD guys, tulad niyan Okay? Kaya sinasabi ko sa inyo na point yung una. 0.62, ayan 0.56 naman tong isa, 0.62 isa. So, tingnan natin kapag ito ay may tunog, so ibig sabihin okay pa to kasi almost 0 ohms to guys Okay. Ito ay 1 ohm. Okay. So, okay naman sila. Yung solda naman guys, sa tingin ko okay naman. Ayan Ayan wala naman siyang angat kasi makapal naman yung pagkakasolda. Wag yung intindihin yan yung itim-itim na yan guys kasi yan yung flux. Kasi sa sobrang init, yung flux kasi guys umiitim. Ayan flux lang yan. Pwedeng linisin yan. Okay. So, ano pa ba? Baka may mga shorted dito sa capacitor. Tingnan natin guys. Shorted sa capacitor. Tingnan natin. Wala. Shorted sa diode. Meron Kaya 3 ohms. 3.6 ohms guys. Kapag sa kabila, tingnan natin. Meron din. Kakaiba yun guys kasi shorted siya. Ayan Pero ano siya guys shorted siya ng 3.5 ohms. So, pagka ang diode kasi na shorted, hindi po siya kasi nasa shorted ng may resistance guys nasa shorted siya is 0 ohms talaga yung resistance kanya ng shorted ng diode guys So, hanapin natin yung iba pa. Tingnan natin dito sa may capacitor. Ito guys. Tingnan natin dito sa capacitor guys. Kung pare sila ng tag dito ng short. Tingnan natin. Halos magkaparehas. Ang gagawin natin, maghanap pa tayo guys, baka meron pa dyan. Kasi ang capacitor guys, itong capacitor, hindi po ito nasusun, hindi ito agad nag-shorted ng 3 ohms.
Or hindi siya nagsha-shorted ng ganyan guys. Dito sa kabilang diode, wala naman. Okay naman guys. So, so dito. Ay, ito. Ito, akala ko ano, normal lang. Kasi hindi siya halata. Hindi guys siya halata, oh. Ano ba nakalagay dito? Ito guys, oh, si 800 tsaka si 801. Bale, ano to? Capacitor to guys. Siyempre, hindi natin alam ang value ng capacitor nito kasi ang laki niya, oh. Tapos ito, ano to, nasa gilid. Ano nakasulat? D800. Tingnan natin dito guys sa ano. Sa D800 kung shorted. Tingnan natin. D800, di naman siya shorted. Oh. Dito sa capacitor, ayan, shorted nga yung capacitor guys. Ayan, oh. Shorted capacitor, dalawa. Palitan natin siya guys ng capacitor. Pero guys, hindi ko sure kung ano yung value niya. Pero ang gagawin ko naman ay syempre 50 volts to. Ayan, 50 volts yung capacitor dito. So for sure ito guys, tsaka ito ay magkadikit lang siguro yan. Siguro oops, may fireworks. So palitan natin siya ng ito guys. Ito guys, 50 volts. 10 microfarad, 50 volts. So palitan natin siya guys ng dalawa. Or isa lang. Dalawin na natin. Kasi para tumagal-tagal naman to. Ayan guys, so mas malaki tong ipapalit ko. Tingnan yung pinalit ko guys, wait lang. So tingnan yung pinalit ko rito kung gaano kalaki. Ayan, oh. 'Di ba? Oh. Doble laki, guys. So ayan, at palitan na natin siya. Okay? So kailangan lang natin ng fume extractor. Ayan, binuksan ko na yung fume extractor. So gamit ko rito sa fume extractor gamit ko rito guys sa fume extractor ay ang pedal switch. So tatapakan ko lang pedal switch, mag-on na siya. At kailangan natin ng soldering iron guys, syempre. So kunin ko lang yung guys yung power bank ko, wait lang. Ayan guys, so nakasaksak na sa power bank to. Ito guys ay merong 28 volts na pumapasok dito guys. Okay, so ayan, nakaset siya sa 350 degrees Celsius. At on na natin siya. So ayan guys, pagka kulang yung 350 degrees Celsius, ang ginagawa ko guys, binubus ko to. So i-hold ko lang to, tapos nagkakaroon dyan ng plus. So ibig sabihin binubus ko yung power niya guys, o tinatasan ko yung temperature. Ayan guys, tingnan nyo, ayun o, nagkaroon ng plus. So tumaas na yung temperature. Pero pagka inalis ko yan guys, bababa ulit siya sa 350 degrees Celsius. Okay guys, so ayan. So lang tayo ng soldering soldering lead or yung tingga, and then alisin natin to guys. Sabihin natin para nakita nyo. Ayan. So ayan guys, asin lang natin to. So kahit sunog to guys, okay lang kasi may pang kalkal tayo rito sa sunog. So hindi siya kayang matanggal basta-basta guys. So ibuboost ko to guys, pipindutin ko to. Ayan o, magbuboost na siya. Ayun. So panandali ang boost lang yan kapag tinanggal ko yung ang tag dito. Pag tinanggal ko yung kamay ko or tinanggal ko yung hold sa may pindutan. So ayan guys, so
Kaya niya pa rin matanggal. Dumikit na siya guys. Ayun. Tanggal din. Tweezer para matanggal. Ayun. So, linisin ko lang tong tip. Ayan. So, dito naman guys, kailangan matanggal din to. Pero isipin nyo, boss, bakit ayaw mo munang anin yan? So, hindi na nga natin. Baka sabihan nyo ako, mas matagal gawin yung ginagawa ko kasi nga kailangan natin kalkalin talaga to. Sa totoo lang. Kasi parang dumikit na siya guys eh, no? Okay. So, ayan guys, tignan natin. Sige na nga ito, nakaka-bother to. Ayaw patanggal guys oh. Tigas. Tigas guys. Masisira yung ano ko. Amin na masisira yung pad. So babalik ako guys kapag natanggal na yan kasi ay. Wait lang guys. Gulat ba kayo guys? Gulat din ako eh. So ayan guys, at ayan, kung nakikita nyo, tinignan ko kung umabot sa board mismo yung ano niya, yung tag dito, carbon niya. So hindi naman guys, hindi naman siya nasunog mismo yung board. Ang nasunog lang guys is yung mismong copper niya. Ayun guys oh, kita nyo ba? So yun yung nasunog, yung copper. So sana gumana pa rin siya kasi mahal kasi to guys, kaya gusto ko rin na pagganahin to. Ayoko kasi bumili ng bago kasi technician na tayo eh, electronics technician na tayo eh, tapos wala ba tayong ano dyan, paraan para maayos pa to? So syempre gawa tayo ng paraan kasi meron naman tayong ano eh, may pang palit naman tayo eh, bakit hindi, di ba? So sana gumana to guys, kasi pag dito gumana at kapag mataas yung voltage, kasi feeling ko talaga guys magka-pares lang sila ng voltage, pero i-ano pa rin natin, i-test pa rin natin guys, kasi baka may iba pang shorted. So tignan natin guys. So tignan natin guys kung may shorted pa rin. Ayan guys ha. So dito tsaka dito. Dito tsaka dito na. So sa taas, isa sa taas. Wait lang guys. So dito tsaka dito guys. Okay, wala siyang shorted. Nawala na yung shorted. Dito naman sa kabila. Dito guys. So wala guys, wala siyang shorted kasi pag may shorted yan, ganito yan. Okay? So dito naman tayo sa may capacitor. Kailangan makita natin kung nakalinya ba talaga to sa capacitor. Dito sa malaking capacitor ngayon. Kapag hindi siya nakalinya dito sa capacitor na to, so may batong nililinyahan. Okay? So, kailangan mag-ano naman siya guys. Mag-buzz siya or mag-beep. Ayan. So, kailangan mag-beep siya. So, dito hindi siya nakakonect sa may positive. Ayan guys, so dito sa negative. Ito guys, nakakonect sa negative. So dito tayo sa baba. Tingnan natin kung nakakonect pa rin siya dito guys sa may negative. Hindi siya nakakonect sa negative. So ayan guys, nakakonect siya sa positive. So ito sa positive. Tapos ito naman sa taas, sa may negative. So ayan guys, so confirm na nakakonect siya dito sa may capacitor. Tingnan natin guys, yung capacitor kung may shorted pa rin. Ayan guys, wala na yung shorted. Wala na yung 3 ohms na shorted niya guys. Ayan o. So bakit may tunog siya tapos nawawala? Kasi china-charge niya tong capacitor tapos dini-discharge niya rin. Ayan o, china-charge niya tapos di-discharge niya rin. Okay?
So, dito naman guys, sa may, saan yung ano, ito, dito guys, tingnan natin kung may short pa rin dito. Ayan guys, so wala na. So, balik rin natin. Ayan guys, so wala na. So, ibig sabihin, etong diode na to, nakaparallel dito sa may capacitor guys. Okay? So, kahit na magbaliktad yung kabit dito, ito guys ang proprotekta. Okay? So, kabit mo natin guys yung capacitor na to. Itong malaking capacitor na to, 10 microfarad. So, nakita nyo guys, na ano siya, charge siya, tapos biglang madi-discharge. Ayan o. Ayan o. Okay? So, kabit na natin siya. At saka nga pala guys, baka tanungin nyo kung ano nangyari kanina. Nahulog kasi itong soldering iron. So, paghulog niya, akala ko tumama sa paa ko. Kaya sabi ko, Rico, pero hindi pala sa paa ko tumama. So, ayan. At kakapit na tayo ng SMD capacitor. Ayan. So, hindi ko na guys papakita sa inyo kasi baka ganun naman mangyari. Maggulat na naman tayo yung lahat eh. So, ayan guys. Kakabit na yung SMD capacitor niya. So, dalawa na yan guys. Bale, equivalent niyan ay 50 volts at 20 microfarad. Ayan. Okay. So, sana naman gumana na to guys kasi ayan, mahirap natin siyang alisin, tapos nilinis pa natin siya, tapos hindi rin gagana. So sana gumana siya guys. So gawin lang natin ay tignan muna natin ulit, baka may shorted kasi baka pumutok na naman eh. So ayan guys, tingnan natin kung may shorted pa rin. Ayan guys so, ayan guys, tingnan natin. Okay, so, buo siya. So, dito sa kabila. Okay, buo siya guys. Ayan o. Ayan o, wala guys. Okay, so buo talaga siya guys. So, ayan, at the moment of truth guys. Lagay mo natin to rito. Ayan. So, gagamit muna ako ng power supply guys. So, bale 100 ano to? 110 to guys eh. Ayan. So, ayan guys. So, 110 siya. 110 tapos 130 volts. AC siya guys So, ang ano nito guys ay pwede natin siya guys gamitan ng 60 volts. Ayan. So, gamitan natin siya guys ng 60 volts. DC. Ayan. So, lagyan natin siya guys dito. So, may power supply ko. So, 60 volts DC yung ilalagay natin sa kanya. So, pakita ko muna sa inyo guys. So, ayan guys, 60 volts. Ayan, tapos so 9 amps lang naman siya. I mean, 9 watts lang yung maximum niya. So, pwede natin ilagay dito ay 0.2 amps. So, mababa lang yung current. 0.2 amps, enter. Ayan. So, mababa lang yung current niya. 0.2 amps lang or 200 milliamps lang. Pero 60 volts yung voltage niya, so mataas. So, ayan guys. At ilagay natin yung negative dito sa may walang resistor. Tapos dito guys, lagyan natin yung positive. Ayan guys. So, the moment of truth. So, kailangan mabilis lang. So, pag on ko nito, tapos hindi pa rin tumilaw, kailangan natin patayin guys. Or mag-automatic babagsak yung ano niya guys, yung voltage niya. Babagsak rin guys na at magiging constant current yung mode niya. So kahit na
hindi agad natin ito mapatay, babagsakan niya agad yan guys. Mababagsak agad. So, pakita ko sa inyo. In 3, 2, 1. Kagana ka sana. Go. Ayun, gumana na guys. Ayan guys. So, 5 watts. 5.39 watts or 5.4 watts yung kinakain niya ngayon. So, ayan guys. Kung nakita niyo, yung kain niya lang ay 0.09 or 90 milliamps lang yung kinakain niya sa 60 volts. Okay guys, so magkano na siya? Yan na guys, so. Ayan, so maliwanag siya kasi wala siyang diffuser. Sobrang liwanag niya kapag nasa diffuser na siya guys. Tingnan natin. Diba? Ang galing. So, hindi ako nakakuryente dyan kasi mababa lang yung 60 amps. 60 volts lang yan eh. Ayan guys, so gumagana na siya. So, ayan. Tingnan ulit natin guys, baka pag bukas natin to hindi naman siya gumana. So, ayan guys. Ayun, talaga gumagana talaga siya. Yes! Okay na guys. So, ayan guys. At kung nagustuhan niyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click nyo all guys. Bye. Peace.